Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa dalawang dabarkads na umatin po ng ABS-CBN Ball kagabi. Walang iba kundi po isang host ng Itbulaga, si Maine Mendoza at ang kanyang asawa na si Mr. Arjo Atayde. Buong akala nga po ng marami ay hindi po a-attend itong si Maine Mendoza dahil hindi naman siya yung taong pala-attend po ng mga ball. Maging sa GMA Network ay never pa ata siyang umattend. Kaya nga po nagulat ang marami nang dumating si Maine Mendoza kasama po si Mr. Arjo Atayde. Napakaganda po at napakasimple lamang ng suot na gown ni Maine Mendoza. Simple pero rock ika nga po nila. Maging sa makeup ng isang Maine Mendoza, simple lang pero napakaganda po ng dating. Sabi nga sa balita, silang dalawa ang pinaka-cutest couple na umattend ng ABS-CBN Ball kagabi. Ang ABS-CBN Ball po ay ginanap sa Soler North na kung saan talaga namang napaka-engrande po ng venue. Talagang pinaghandaan po ito ng ABS-CBN na inattendan po ng napakaraming artista at mga bigating executive ng ABS-CBN. Samantalang kagabi naman po dito sa Antipolo City, Henares Center, talaga namang pinagkaguluhan po si Tito Soto kasama po ang kanyang mga kaalyansa sa Bagong Pilipinas. Para po yan sa panibago na namang pangangampanya para po sa senatorial candidate. And kung makikita nyo nga po ang mga taong umattend, hindi na naman po mahulugan ng karayom ang mga nakiisa at sumuporta sa kampanyang ito. At ngayong umaga nga po mga kadabarkads, ito po ang post ni Tito Soto. Sabi niya nga po, ngayong Abril ipinagdiriwang natin ang National Literature Month bilang paalala sa kahalagahan daw po ng pagbabasa sa pagpapayaman ng ating kaalaman at pagpulot ng kabutihang asal. Bagaman, mayroon tayong taunang pagdiriwang tulad ng National Literature Month, naway ugaliin daw po nating magbasa ng aklat, dyaryo, magazine at iba pang lathalain, anuman daw po ang okasyon. Sa pamamagitan daw po ng pagbabasa, lumalawak ang ating pananaw tungkol sa mundong ating ginagalawan at hindi pa lubusang nararanasang pagbabasa rin ang susi upang lumalim ang ating pangunawa sa pag-iral ng ating kapwa na ang bawat isa ay mayroong sariling kwento at motibasyon sa kanilang mga desisyon, sakripisyo at gawi. Malinaw ngayon ang bunga ng pagbabasa, daan ito upang mailagay ang ating sarili sa posisyon ng iba upang magkapit-bisig at tuluyang magkaisa. Sa isang mitiin, anuman ang pinaniniwalaan at pinanggagalingan, totoo yan at yan ang ating kailangan bilang isang bayan. Muli, Happy National Literature Month mga kababayan. So ngayon kasi mga kadabarkads, bihira na po yung mga nagbabasa ng dyaryo, mga magazine, lahat sila ay nakatutok na po sa mga social media platform. Andito na po kasi lahat mga kadabarkads, 'di ba? Pag-open nyo pa lang po ng Facebook, andyan na bubulagay yung mga balita, kaya nawawala na po ng pasa at saysay yung mga dyaryo, yung mga magazine, naiitsapwera na po yan. Next topic naman, pag-usapan po natin ang tungkol dito sa isang segment ng Itbulaga, yung Porinoy the Apam Invasion na kung saan hindi po napanood kahapon ng mga dabarkads natin. So may mga nagtatanong sa atin kung tinanggal na daw ba yon, kung nasuspindi daw po ba yon dahil po sa nangyari noong nakaraan po na pagmumura nga po ng isang Porinoy. So meron pong nag-message sa atin isang dabarkads at ito po ang kanyang paliwanag tungkol dyan. Sabi niya, hindi po totoo na tinanggal sa Itbulaga ang segment na Porinoy the Apam Invasion. Ngayong araw ng Friday kahapon lang, wala ang Porinoy dahil para bigyang daan daw po
ang mahabang oras ng qualifying round ng GB5 Barangay Henyo dahil bukas sa Sabado, which is ngayon, ang Grand Championship ng GB5 laro ng Barangay Henyo. Sabi pa niya dito, so meaning wala ring Porinoy bukas Sabado dahil bukas ang Grand Championship ng GB5 Barangay Henyo, sa Lunes na muli babalik ang Porinoy. So yun po ang pinakamalinaw na paliwanag ng isang Dabbercats natin na defender din po ng Itbulaga. Next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi po ni LM Entertainment sa kanyang page. In-screenshot niya po yung nabasa niya po na post ng isang nagkakalat ng fake news tungkol dito sa Itbulaga. Mula po ito kay Chismoso. Sabi dito sa kanyang caption, rumored, Itbulaga nalulugi, posibleng lilisanin ang Kapatid Network? Sabi niya dito, ayon sa mga ulat, lumalabas na may mga issue ang non-time show na Itbulaga matapos ang kanilang paglisan mula daw sa taping. Ang tagal na nun. Sabi dito, ang programang pinangungunahan ni Tito Vic and Joey or TBJ ay naharap daw sa mga hamon sa kanilang bagong tahanan sa TV5. May mga ulat na posibleng lisanin nila ang istasyon dahil sa mga umanoy, pagkalugi at mababang ratings daw ng kanilang palabas. Dagdag pa rito, ang TBJ ay nanatili sa layuning ipagpatuloy ang pagbibigay saya sa kanilang mga taga-subaybay, ngunit hindi pa malinaw kung ano daw ang magiging desisyon nila ukol sa kasalukuyang estado ng programa sa TV5. So eto na naman po ang mga fake news, naglipanan na naman sa mundo ng social media. So ito pong Itbulaga sa TV5, kahit hindi gaano mataas ang ratings niyan, take note, 2 channel lang yan, pero grabe ang ratings. 3 point something, 4 point something, diba? Ang katapatan po kasi nilang programa, ilan ang channel? 5. Tapos ang ratings, 5, 4, ewan? Basta ganun. Pero pag Itbulaga po ang nandyan sa mas malakas na network, syempre, mas mataas yun. Hindi nga po yan makuha ng katapatan nilang show, 'di ba? Kung nung time na sila po yung nasa TV5, 'di ba? Hindi po yan makaganyan ng ratings, yung 3 point something, 4 point something, hindi. Itbulaga po ang nakakagawa nun. Itbulaga lamang po, no? And ibig sabihin, talagang sinundan sila ng mga Dabbercats natin dyan sa TV5. At isa pa, napakaraming sponsors ng Itbulaga. So, sino nagsasabing nalulugi daw ang Itbulaga, itong programa po ng TBJ? Isa ba sila sa producer nito at madali nilang nalaman ang tungkol dyan sa problema ng internal na programa? So wala na naman pong maisip na taktika ang mga kalaban, kaya balik sila back sa dating gawin, nagpakalat po ng fake news. Actually, ilang years na nila yung pinagkakalat, 'di ba? Until now, andyan pa rin ang Itbulaga, nananatili at namamayagpag. The more na kinakalat nila yan, the more naman po na mas tumitibay at talaga namang matatag ang Dabbercats at ang programang Itbulaga. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.